Nagsimula ang series sa isang lalaking hindi na nagbigay ng huling salita bago siya bitayin sa harap ng ilang kalalakihan. Ngunit ng pagtatagain na ito ng paulit-ulit ng berdugo ay ikinagulat nila na ang katana ang sumuko rito, kung saan nagtataka rin ang ating bidang si Gabamaro, kung bakit hindi siya namamatay. Natuklasan ng isang babaeng inspektor na si Gabamaro ay isang ninja na lumaki sa bayan ng Yogakure, habang hinala nito na nagkaroon ang bida ng superhuman strength dahil sa kanyang pagsasanay. Sumagot si Gabamaro na marahil tama ang hinala ng babae at sinabing baka mahina lamang ang berdugo, habang tumanggi siya na ipakita ang ilan sa kanyang mga teknik. Kinalaunan, binalak nilang sunugin si Gabamaro kasabay ng pagtusok sa kanya ng sibat bago ito isagawa. Ngunit nabali lamang ang sibat sa bida habang nang simulan naman na siyang sunugin ng buhay, ay makikitang wala pa rin itong talab kay Gabamaro. Muli siyang ibinalik sa kanyang selda, kung saan sinabi ni Gabamaro sa inspektora na hindi siya nanlalaban sa kanila at nais na rin niyang matapos ang lahat. Nang sabihin ng inspektora na kailangan pa nitong i-record ang ilang impormasyon mula kay Gabamaro, ikinwento ng bida na pinatay ng kanilang pinuno ang kanyang mga magulang noong siya ay sanggol pa lamang, habang bilang isa namang asasin ay pumapatay siya ng sinumang ipag-utos sa kanya. Habang tungkol naman kung paano siya naaresto, sinabi niya na inutusan ng kanilang pinuno ang kanyang mga kasamahan na ipagkanulo siya sa isang misyon, matapos niyang magpahayag ng kagustuhang tumakas mula sa kanilang bayan. Sa sumunod na araw, hinatulan si Gabamaro na punitin ng mga baka sa pamamagitan ng paghatak sa mga lubid na nakatali sa kanyang mga paa. Ngunit hindi pa rin ito tumalab kay Gabamaro matapos niyang patigasin ang kanyang mga binti, na naging dahilan upang mapagod ng husto ang mga baka. Bagamat napansin ng inspektora na tila nanlalaban si Gabamaro kahit sinasabi nitong nais na nitong mamatay, mas pinili niyang tanungin ang bida kung ano ang dahilan kung bakit nais nitong lisanin ang kanilang bayan. Sinabi ni Gabamaro na dahil siya ang pinakamalakas na ninja sa kanilang bayan, binigyan siya ng basbas ng kanilang pinuno na ipakasal sa anak nitong babae. Ngunit dahil hindi angkop sa kanyang mga kilos ang magandang ugali ng babae na siyang nagpapahina sa kanya bilang isang ninja, hiniling na lamang niya sa kanilang pinuno na lisanin niya ang kanilang bayan. Sumang-ayon naman ang kanilang pinuno at binigyan siya ng huling misyon, ngunit isa lang pala itong patibong na naging dahilan ng kanyang pagkahuli, kung saan hindi na rin siya nanlaban dahil alam niyang hindi siya titigilan ng mga ito kahit saan siya pumunta. Kinagabihan, habang naglalakad ang inspektora kasama ang isa nilang kasamahan, nabanggit nito ang isang sabi-sabi tungkol sa mga shinobi ng Yogakure na umiinom ang mga ito ng Elixir of Life, isang gamot ng immortalidad mula sa isla ng Shinsenkyo. Samantala, habang naguguluhan naman si Gabamaro sa kanyang sarili kung bakit niya pinipigilang mamatay kahit wala na siyang dahilan pa upang mabuhay, nakapagpasya siyang magpapakamatay na siya sa susunod na parusa. Ngunit kinabukasan ay ganun pa rin ang nangyari, kung saan hindi pa rin siya namatay kahit sa matinding init ng apoy, at sobrang naguguluhan kung bakit patuloy pa rin siyang lumalaban. Dahil hindi na alam ng punong hukom kung ano pa ang gagawin kay Gabamaro, sinabi ng inspektora na handa na ang kanyang gagawin para sa bida. Dinala nila si Gabamaro sa isang lugar kung saan naghihintay ang inspektora. Ibinunyag ni Bentong na ang pangalan ng inspektora ay Yamada Sagiri, na nagmula sa angkan ng Yamada, isang angkan ng mga Ronin na bihasang taga-subok ng espada at tagapagpugot ng ulo. Nang bigla na lamang maramdaman ni Gabamaro ang kanyang posibleng kamatayan mula sa mga kamay ni Sagiri, hindi niya namalayang nasira niya ang Posos, habang mabilis siyang nakaiwas sa atake nito dahil sa kanyang matinding reaksyon. Sinabi ni Sagiri sa bida na matapos niyang marinig lahat ang kasaysayan at maingat na suriin ang mga kwento at reaksyon nito, napagtanto niyang nagsisinungaling ang bida tungkol sa kanyang kagustuhang mamatay. Dahil kung nais talagang mamatay ni Gabamaro ay bakit patuloy siyang umiiwas sa mga atake, habang doon na ibinunyag ni Sagiri ang kanyang conclusion na tunay na mahal ni Gabamaro ang kanyang asawa, kaya't ayaw pa nitong mamatay. Sobra itong ikinagulat ni Gabamaro, dahilan upang maalala niya ang masasayang alaala nila ng kanyang asawa. Ngunit ikinagalit ito ni Gabamaro at mabilis na kinuha ang espada ng kawal at umatake kay Sagiri, habang mariin niyang itinatanggi ang mga sinabi nito dahil siya ay isang ninja na walang damdamin. Subalit ang mga alaala ni Gabamaro kasama ang kanyang asawa ang nagpapatunay na siya ay may damdamin tulad ng isang tao, kung saan tunay niyang minahal ito.
Sinubukan pa niyang hilingin sa kanilang pinuno na talikuran ang buhay ng karahasan upang mamuhay sila ng payapa ng kanyang asawa, ngunit humantong lamang ito sa pagtatraidor sa kanya. Habang sinasabi ni Gabomaru na imposible sa kanya na magkaroon ng normal na buhay, biglang inilabas ni Sigiri ang isang pardon, na siyang magpapawalang bisa sa lahat ng kanyang krimen. Ngunit sinabi ni Sigiri na matatanggap lamang niya ito kung tatanggapin niya ang kondisyon ng shogunate na maglakbay patungo sa isla ng Shisenkyo, isang lugar na sinasabing matatagpuan ang Elixir of Life, na nagbibigay ng immortalidad. Dahil maraming nabigong ekspedisyon at ang tanging bumalik na lamang mula sa isla ay isang bangka na may laman ng bangkay na tinubuan ng mga bulaklak, nagbigay utos ang shogunate na ang kanilang ipapadala na lamang sa isla ay ang mga bilanggo na nasa death row. Kaya habang ito ang dahilan kung bakit narito si Sigiri, alam niya na angkop si Gabomaru sa misyon na ito at ibinunyag na buhay pa rin ang kanyang asawa at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Kaya kung nais muling makasama ni Gabomaru ang kanyang asawa ay kailangan niyang makipagkumpetensya sa ibang mga bilanggo upang makuha ang Elixir of Life, na ninanais din ang kanilang kalayaan. Ngunit nais pa rin ni Bentong na patayin si Gabomaru sa kabila ng sinabi ni Sigiri na ito ay isang utos mula sa shogun. Dahil naman sa kanyang mga narinig mula kay Sigiri ay ginamit ni Gabomaru ang kanyang nanjutsu at biglang umapoy ang kanyang katawan, kung saan sa isang iglap ay sinunog niya ang lahat ng bantay ng punong hukom. Kaya habang wala nang nagawa pa si Bentong, sinabi ni Gabomaru na tinatanggap niya ang offer ng shogunate, at gagawin niya ang lahat upang makasama muli ang kanyang minamahal. Nagbalik tanaw si Sigiri sa kanyang kabataan, kung saan siya ay naudyukang tularan ng husay ng kanyang ama sa espada, at kung paano kahusay ito bilang isang berdugo. Kaya nang siya ay tumanda ay dala niya ang parehong titulo ng kanyang ama at ang estilo nitong mabilis at malinis na galaw. Gayunpaman, napatunayan niyang mahirap ito dahil ang pagkakasala at takot na kaakibat ng kanyang tungkulin ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Kaya habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang tungkulin, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung paano niya maaalis ang pagdududa at takot, tulad ng ginawa ng kanyang ama. Bago ang kanilang ekspedisyon, tinipon ng iba pang mga nahatulang kriminal kasama na si Gabomaru sa isang tabing dagat, kung saan doon ay nakaharap nila ang shogun na si Tokugawa. Matapos ipaliwanag sa mga kriminal ang kanilang magiging misyon at ang gantimpalang matatanggap nila kapag nakuha nila ang Elixir of Life, isang babaeng kriminal naman ang sinilip si Gabomaru, ngunit nadismaya ito dahil pandak daw ang bida sa personal. Dahil naman nagrereklamo na ang ibang kriminal dahil puro paliwanag daw ang mga nasa gobyerno, ipinatanggal na sa kanila ang kani-kanilang mga takip sa mukha. Doon ay ipinakita sa kanila ang isang sundalo na tinubuan ng mga bulaklak, kung saan sinabi sa kanila na sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, ito ang naging resulta matapos itong makabalik ng buhay at mag-isa mula sa isla. Habang ikinatakot ito ng ilang kriminal dahil wala naman daw nagsabi sa kanila tungkol rito, isang kriminal ang nagpasyang umalis ngunit mabilis itong pinugutan ng ulo. Ipinaalala sa kanila ng isang lalaki na dahil nahatulan sila ng kamatayan ay patakaran nilang manatili rito, habang dagdag pa nito na sasamahan sila ng kani-kanilang mga bantay patungo sa isla. Sinabi pa ng lalaki na kung gagawa ang mga kriminal ng kalokohan ay agad silang papatayin ng kanilang mga bantay, habang kailangan din nilang panatilihing buhay ang kanilang mga bantay upang makasakay muli sila pabalik ng barko at maiwasan ang parusang kamatayan. Matapos may sabihin ang shogun, ipinaabot ng kanyang tauhan na kailangan ng mga kriminal na bawasan ang kanilang bilang upang tumugma sa limitadong espasyo ng barko na kanilang sasakyan. Habang ang iba ay nagtataka kung ano ang pinagsasabi ng lalaki, ang kriminal na nagngangalang Chobei ay pinatay ang isa nitong kapwa-kriminal, kung saan ipinaliwanag sa kanila na kailangan nilang magpatayan upang magkasya sila sa barko, ngunit kailangan ay nakatali ang kanilang mga kamay. Kaya kasabay ng paghampas ng alon sa dalampasigan ay nagsimula na ang Royal Rumble ng mga kriminal, habang makikitang tuwang-tuwa naman rito ang shogun, ngunit naaawa naman sa mga ito ang isa niyang tauhan. Nang ipaliwanag ng isang tauhan sa shogun ng mga bilanggo na may taglay na pambihirang kakayahan at lakas, nagtataka sila kung bakit hindi pa rin gumagalaw si Gabomaru, na pinaniniwalaan nilang isang legendary. Samantala, habang tila natatakot naman si Sigiri sa nagaganap na kaguluhan, nilapitan siya ng isang samurai na nagngangalang Aizen, at naniniwala itong naaapektuhan siya sa kanyang nakikita.
Sinabi ni Aizen na dapat maghanda si Sagiri dahil mas magiging brutal pa ang kanilang haharapin sa isla, at tinanong niya ito kung handa ba itong pumatay kapag kinakailangan. Kaya habang 3 bilanggo ang nais agawin ng kanyang espada, humakbang si Sagiri upang patunayan na siya ay angkop para sa kanilang trabaho. Matapos niyang tanggalan ng ulo ang 3 bilanggo, nagsimula na namang mangibabaw ang pangamba mula sa kanyang puso. Ngunit bigla niyang ikinagulat nang marinig niya si Gabamaro na sinasabi sa mga nakakataas na hindi tama ang pumatay ng tao, at nagtatanong ito kung may iba pang paraan upang pumili ng mga kwalipikado, imbis na magpatayan. Dahil ayaw sundin ni Gabamaro ang utos na ibinigay sa kanila, inutusan ng isang tauhan ng isang kriminal na paslangin ang bida, kapalit ng instant trip nito sa isla. Kaya habang sinusubukan itong kausapin ni Gabamaro, agad na kumuha ng bato ang isang kriminal at inihagis sa kanya. Dahil alam ni Gabamaro na hindi siya titigilan ng mga ito habang hindi siya namamatay, wala na siyang magagawa kundi ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya sa isang mabilis na atake, pinaslang niya ang isa habang sinunod niya ang iba pang nais pumatay sa kanya, kung saan nagulat ang lahat ng nakakataas na totoo pala na isang halimaw si Gabamaro. Dahil inubos na ni Gabamaro ang mga mahihinang bilanggo, idineklara na ng nakakataas, na ang natitirang 10 kriminal na nakatayo ang ipapadala nila sa isla, kasama ang kani-kanilang mga bantay. Kaya kinabukasan din ay agad silang naglayag patungo sa isla ng Shisenkyo, upang hanapin ang maalamat na Elixir of Life. Nang makarating sila sa isla, nagtataka si Sagiri kung totoo nga bang umiiral ang Elixir of Life. Naikwento ni Gabamaro ang isang sabi-sabi tungkol sa kanilang pinuno na uminom ito ng isang gamot ng immortalidad, ngunit nagdududa siya kung narito ba sa islang kanilang pinuntahan ang nasabing gamot. Nang tanggalin ni Gabamaro ang tali sa kanyang mga kamay, agad itong sinabihan ni Sagiri na muli nitong atali ang kanyang mga kamay dahil ito ay isang patakaran na ibinigay para sa kanila, habang pinaalalahanan na hindi siya kakampi nito at hindi siya magdadalawang isip na siya ay patayin. Kaya nang wala nang nagawa pa si Gabamaro at habang siya ay muling tinatalyan ni Sagiri, bigla siyang inatake ng isang malaking kriminal, na nagngangalang Kien. Habang sinasabi nito na ganoon lang pala daw kadali paslangin ang bida, muling tumayo si Gabamaro na walang kahit anong pinsala, at itinuro niya kung bakit hindi nakatali ang mga kamay ni Kien. Nang tanungin ni Sagiri tungkol rito ang bantay nitong si Kisho, sumagot ito na masyado lang kasing seryoso si Sagiri, habang wala naman siyang pakialam sa mga patakaran ng shogunate. Dahil naman na itsapwera, inilabas ni Kien ang marami pa niyang sandata at balak niyang unahin patayin si Gabamaro bago ang iba pang kriminal. Kaya habang wala nang magagawa pa si Gabamaro kundi paslangin ang kalaban, inutusan pa rin siya ni Sagiri na igapos niya ang kanyang mga kamay. Kaya nang gawin nga ito ni Gabamaro ay inatake na siya ni Kien gamit ang mga sandata nitong nawawasak lamang sa kanya, habang nang siya ay matapos, ay inangat niya si Kien sa ere gamit ang sibat nito at sinipa ang isa nitong armas patungo sa dibdib ni Kien. Subalit nang muling tumayo si Kien na nanglilisik ang mga mata, doon na nagalit si Gabamaro at ipinakita na lamang ang wala ng buhay na si Kien. Sa huli ay pinugutan ni Kisho ng ulo si Kien at sinabing kailangan nilang dalhin pabalik ang ulo ng kanilang mga bilanggo. Bago umalis si Kisho, sinabihan niya si Sagiri na mag-ingat dahil ang katabi nito ay isang kriminal. Kinumpirma ni Kisho na may ibang kriminal na ang nagtangkang bawasan ang kanilang kakumpetensya, may ilan namang nagplanong magtulungan, habang ang iba naman ay hindi sumunod sa kanilang tungkulin o mga patakaran. Kasabay ng paliwanag ni Kisho, nilapitan si Aizen ng bilanggo nitong si Rokurota, kung saan bigla siyang inatake nito at pinatay pagkatapos ay kinain. Habang nakalaya naman si Chobei mula sa pagkakasakal ni Harubo at pinatay ito, ang samurai namang si Shian ay pinatay ang kanyang bilanggong si Akajino dahil sa ginawa nitong sexual assault. Sinabi ni Kisho kay Gabamaro na kailangan niyang bilisan kung nais niya talagang makuha ang Elixir of Life, dahil inaasahan na kapag nabawasan ang bilang ng mga kriminal ay mapipilitan ang shogun ng makipag-ugnayan sa ninja ng mga Iwagakure para humingi ng tulong. Nang makaalis si Kisho, napansin ni Sagiri si Gabamaro na hindi kumikibo, ngunit bigla na lang siya nitong inatake habang balak siya nitong patayin.
Habang sinasabi ni Sigiri na labag ito sa patakaran ng misyon, sumagot si Gabamaro na wala siyang ibang pagpipilian kundi paslangin si Sigiri upang hindi ito maging pabigat sa kanya at makuha niya kaagad ang Elixir of Life, dahil naniniwala siya na kapag dumating ang mga Yuagakure ay mauuwi ang lahat sa pagkasira. Ngunit habang sila ay naglalaban, naniniwala silang dalawa na kaya nilang patayin ang isa't isa, subalit hindi nila maintindihan kung bakit pareho silang nag-aatubiling gawin ito. Biglang naalala ni Gabamaro ang kanyang asawa, kung saan ito ang unang taong nagparamdam sa kanya na siya ay may emosyon tulad ng isang tao. Ngunit nang maalala naman niya ang mga sinabi ng kanyang pinuno noon na dapat niyang alisin ang kanyang emosyon upang siya ay maging malakas, nagawa niyang masira ang espada ni Sigiri, hanggang ang kaluban na lamang nito ang gamitin pang depensa. Hindi nagtagal ay nagawang matalo ni Gabamaro si Sigiri, habang ang impluwensya ng kanilang pinuno ay patuloy na sinasabi sa kanya na tanggalin ang kanyang emosyon upang pumatay. Gayunpaman, nagdadalawang isip pa rin si Gabamaro na ibaba ang kanyang espada, dahil ang impluwensya ng kanyang asawa ang tuluyang nanaig sa buo niyang pagkatao. Sinabi ni Gabamaro na kung magpapadala siya sa kanyang emosyon ay naniniwala siyang wala siyang tsansang mabuhay at muling makita ang kanyang asawa. Doon napagtanto ni Sigiri na si Gabamaro ay hindi tunay na walang emosyon, dahil matagal na pala itong nagdadalamhati sa mga taong pinapatay nito. Habang inamin niya rin sa kanyang sarili na natutunan niya mula kay Gabamaro kung paano harapin ang kanyang sariling takot, sinabi niya kay Gabamaro na ang pagpapakita ng emosyon ay hindi isang kahinaan kundi kalakasan. Nais niyang makita mula kay Gabamaro na tanggapin nito ang kanyang kasulukuyang emosyon upang tuluyan itong mabago ang kanyang buhay, lalo na't hindi na siya ang dati niyang kilala na walang puso. Samantala, ang isa namang kriminal na nagngangalang Gantetsusai, ay ikwento ang kanyang nakaraan sa kanyang bantay na si Fuchi. Noong panahong inimbitahan siya ng isang feudal lord upang upahan, labis siyang nainsulto matapos pagdudahan ang kanyang kakayahang pumatay ng isang dragon. Kaya't sinira niya ang dekorasyong dragon na nasa tarangkahan ng bahay nito, at doon na daw siya nahatulan ng kamatayan. Sinabi niya kay Fuchi na hindi niya sila maintindihan, lalo na nang makita niya ang mga gamit nitong pang-dissect. Nang ipaliwanag sa kanya ni Fuchi na hindi lamang dalubhasa ang angkan ng Yamada sa pagbitay kundi pati na rin sa paggawa ng gamot sa pamamagitan ng pag-aaral sa anatomiya ng tao, inilabas nito ang kanyang espada at sinabing huwag niyang insultuhin ang kanilang angkan. Ngunit ginamit lamang itong pangtanggal tali ni Gantetsusai, habang sinabing plano niyang alisin muna ang kanilang mga kakumpetensya, bago hanapin ang Elixir of Life. Subalit napahinto sila nang makita ang mga estatwang gawa ng mga tao, habang biglang napansin ni Gantetsusai ang isang paru-parong tumusok sa kanyang kamay at may mukha ng isang tao. Agad niyang napagtanto ito at pinutol ang kanyang kamay, habang ikinagulat ni Fuchi na maging isa itong kahoy. Kasabay ng paglabas ng mas marami pang paro-paro at malalaking alupihan, isang pagyanig sa lupa ang kanilang naramdaman, at ikinagulat nila nang makita ang paglitaw ng isang higanteng halimaw. Kasabay naman ito ay nilapitan sina Gabamaro at Sigiri ng isang maskuladong isda na nagdadasal pa, na kung saan bigla itong umatake at naihampas ang bida sa lupa. Dahil ngayon niya lamang nakaharap ang ganitong kalaban, naiisip ni Gabamaro na tumakas na lamang sila ni Sigiri, ngunit muli na naman siyang inatake ng halimaw, at doon ay labis siyang nasaktan. Habang ang tanging naiisip na lamang nila ay tumakas, bigla namang lumitaw sa kanilang paligid ang mga tila mukhang Attack on Titan na nakangiti pa. Dahil nakakaasar ang mukha ng mga ito, muling ginamit ni Gabamaro ang kanyang Nanjutsu Fire Monk, at mabilis niyang sinilaban ang ulo ng isang halimaw habang sinunod naman niya ang isa pa. Habang hindi makapaniwala rito si Sigiri, pinaslang din ni Gabamaro ang iba pa gamit naman ang kanyang umaapoy na kamay. Nakaiwas naman si Sigiri sa atake ng isang halimaw, habang napansin ni Gabamaro na nasa panganib si Sigiri. Pinili ni Gabamaro na hayaan na lamang si Sigiri at mag-focus sa kanyang kalaban, ngunit hindi niya namalayan na niligtas niya pala ang babae, kung saan pareho nila itong ikinagulat. Aatakihin pa sana sila ng halimaw ngunit niligtas sila ng isang kasamahan ni Sigiri, habang kasama nito ang babaeng kriminal na ninja na si Yuzuriha. Nang magtanong si Gabamaro kung bakit nila sila niligtas, lumapit sa kanya si Yuzuriha at sinubukan siyang akitin upang makakuha ng tulong. Ngunit hindi gumagana kay Gabamaro ang mga ganitong palabas,
kung saan humingi naman ng tawad sa kanya si Yuzuriha, at sinabing nais niya lamang silang magtulungang 5. Nang magtanong naman si Sagiri kung bakit dalawa ang kanyang bantay, sinabi ng nagngangalang Genji na nagpasya siyang sumama kay Yuzuriha at sa nakatalagang bantay nitong si Senta, matapos mamatay ang kanyang orihinal na bilanggong si Makiya, dahil sa panlolokong ginawa roon ni Yuzuriha. Nang sabihin ni Sagiri na walang problema sa kanya na makipagtulungan sa kanila dahil masyadong ang delikado ang isla, nagsaya rito ang babae ngunit sinabi ni Gabomaru na hindi pa siya pumapayag. Bigla siyang ginamitan ni Yuzuriha ng Jujitsu, habang sinabing maaari nilang gamitin ang isa't isa hanggang isa na lamang ang maaaring tumanggap ng pardon para sa Elixir of Life. Dagdag pa ni Yuzuriha na kapalit ng lakas ni Gabomaru, ibabahagi niya ang kanilang impormasyon tulad na lamang sa mga insektong may mukha ng tao, matapos niyang pag-eksperimentuhan ang bilanggo na si Makiya. Habang sa obserbasyon naman ni Senta, dahil kakaiba ang mga estatwa ng Budismo rito ay naniniwala siya na hindi isang paradise ang isla kundi isang hell. Dahil naman sa tingin ni Gabomaru na nagsisinungaling pa rin si Yuzuriha tulad na lamang kung paano ito naging bilanggo, tinanong niya rito kung ano ba talaga ang ginawa nito kay Makiya. Habang naaalala ni Yuzuriha ang sandaling namatay si Makiya at nagsimulang mamulaklak ang katawan, tinanong niya si Gabomaru kung mahalaga ba sa kanya ang buhay ng iba, dahil ang ganitong pananaw ay maaaring magdala sa kanya ng kamatayan. Sa huli ay pumayag din si Gabomaru na makipagtulungan sa kanila, ngunit si Sagiri ay nakakaramdam naman ng kawalan ng layunin, habang bigla siyang nawalan ng malay. Samantala, lumipat naman ang eksena sa bilanggong si Chobei kasama ang bantay nitong si Toma, na kasalukuyan nilang kaharap ang mga halimaw. Lumalabas na si Chobei at Toma ay magkapatid na naabandona ng kanilang mga magulang, matapos mamatay ang mga ito sa sakit at bitay. Dahil wala nang mag-aalaga sa kanila ay naging mga batang kalye sila, kung saan doon ay inatake sila ng mga bandido, ngunit nakagawa ng paraan si Chobei upang mapasunod ang mga ito at maging sunod na lider. Subalit nahuli sila ng gobyerno, kaya't sinabihan na lamang ni Chobei si Toma na tumakas at iligtas na lamang siya nito kalaunan. Kaya pinasok ni Toma ang pagiging isang executioner sa ilalim ng Yamada clan, kung saan hiniling niya na siya ang may talagang bantay ng bilanggong si Chobei, habang sinabi niya rito na may alam siya kung paano ito makakatakas. Nang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, nilabanan nila ang ilang halimaw at saka sila tumakas. Ngunit doon ay nahuli si Toma ng isang halimaw, habang si Chobei ay makikitang nagpatuloy. Habang naiisip ni Toma kung gaano kabilis mag-adapt si Chobei sa kahit anong sitwasyon na kinakaharap nito, muling bumalik ang kuya upang siya ay protektahan dahil kumuha lang pala ito ng mas malaking armas. Ngunit sa hindi nila inaasahan ay bigla silang napalibutan ng mga halimaw na sinasabing hindi dapat sila pumatay. Gayunpaman, biglang nagalit si Chobei at pinagpapaslang nito ang mga halimaw, habang sinasabi na hindi siya magpapakontrol kahit kanino. Sinabi ni Chobei kay Toma na kapag nahanap nila ang Elixir of Life ay iinumin nila ito, dahil walang sino man ang makakapagdikta ng kanilang dapat gawin. Nang magising naman si Sagiri, nakita niya sa tabi si Genji at ipinaliwanag sa kanya na siya ay nawalan ng malay, dulot ng lason mula sa kaliskis ng paru-parong may mukha ng tao. Paglabas niya ng kuweba ay nakita niya si Gabomaru na naghahanda ng kanilang pagkain, kung saan sinabi nito na habang nangunguha siya ng mga sangkap ay naglaan siya ng oras upang siyasatin ang isla, ngunit wala siyang nakita na anumang katulad ng paglalarawan sa Elixir of Life. Nang kumakain na sila ay ibinahagi pa ni Gabomaru ang mga kakaibang uri ng halaman na nakita niya sa isla, kung saan may pagkakahawig ang mga ito sa mga tumubo mula sa mga unang samurai na ipinadala ng gobyerno, at napapaisip siya na marahil ang mga halaman roon ay dating mga tao. Naisip naman ni Senta na marahil mag-focus sila sa mga estatwa na nagkalat sa buong isla, dahil maaaring ang mga gumawa ng mga ito ay naninirahan pa rito, na posibleng magdala sa kanila kung nasaan ang Elixir of Life. Ngunit habang sinasabi ni Sagiri na mahirap paniwala ang may mga taong nakatira sa isla dahil sa mga mapanganib na halimaw at insekto, ipinaliwanag din niya na matapos niyang tagpasin ang katawan ng isang halimaw ay wala itong lamang loob at talong. Kaya napagdesisyonan nila na dapat nilang pag-aralan ang ekolohiya ng mga halimaw, dahil maaaring ito ang kanilang maging daan upang mahanap ang Elixir of Life.
Kinalaunan, nilapitan ni Genji si Sagiri at sinabing bumalik na ito sa mainland, dahil naniniwala siya na mas nararapat itong gampanan ang tungkulin bilang tagapagmana ng Yamada clan, habang siya na ang hahawak kay Gabomaru. Ngunit habang taliwas rito si Sagiri, pinuna ni Genji ang kakayahan ni Sagiri bilang isang babae, habang sinabi din niya na wala itong lakas ng loob para patayin si Gabomaru kung sakaling lumabag ito sa kanilang patakaran. Subalit biglang dumating si Senta at sinabi niyang hindi magiging madali ang pagtakas mula sa isla, kahit naisin pa ito ni Sagiri. Dahil habang nag-uusap sila ay may sumusubok na palang gawin ang pagtakas mula sa isla, kung saan ito ang samurai na si Tenza, kasama ang kanyang bilanggong si Nurugay. Sinabi ni Nurugay na kahit makabalik sila sa mainland ay haharap pa rin siya sa bitay, ngunit tiniyak sa kanya ni Tenza na susubukan niyang kausapin ang shogun, dahil nakikita niya na isang inosente si Nurugay kumpara sa ibang kriminal. Maya-maya pa ay nakita nila ang isang malaking barko, ngunit agad nilang napagtanto na wasak na pala ito, kasama pa ng iba pang mga barko na nagtangkang umalis sa isla. Agad na hinugot ni Tenza ang kanyang espada nang mapansin ang dalawang mabilis na anino sa malapit, ngunit biglang may umatake sa kanila na ikinasira ng kanilang bangka, habang malaking mga galamay pala ang mga ito na may bunganga ng isang tao. Doon ay nagsimula silang tumakbo habang naalala naman ni Nurugay ang kanyang nakaraan, kung saan siya ay kabilang sa isang tribo na hindi sumusunod sa shogunate. Isang araw ay nag-alok siya ng tulong sa mga naliligaw na kalalakihan na magpahinga muna sa kanilang nayon, ngunit pinagpapaslang ng mga ito ang kanyang mga katribo pati na ang kanyang lolo, kung saan lumalabas na ang mga ito pala ay mga samurai na nasa ilalim ng shogunate. Doon niya na nakilala si Tenza at inalok na sumama sa ekspedisyon, dahil naniniwala ito na maling parusa ang ibinigay sa kanya. Habang patuloy silang tumatakas ni Tenza, ikinagulat nilang dalawa nang makita nila si Kisho na tinubuan na ng mga bulaklak. Nang bigla itong punitin ng isang galamay, natakot si Nurugay nang makita ang bangkay ni Kisho na nagpaalala sa kanya ng kanyang lolo, at naging dahilan upang mawalan siya ng gana pang mabuhay. Ngunit kahit ano pa ang sabihin ni Nurugay para iwan siya ni Tenza ay patuloy pa rin siya nitong inililigtas mula sa mga halimaw, kung saan tinanong siya nito kung nais ba talaga niyang mamatay anuman ang kanyang nakaraan. Kaya nang maalala niya ang masasayang panahon kasama ang kanyang lolo ay bigla niyang inamin na nais pa niyang mabuhay, kung saan mabilis na binigay sa kanya ni Tenza ang isang espada upang ipaglaban ang kanyang buhay. Kaya nang makita nila ang isang bangka ay mabilis silang tumungo roon, habang ligtas naman silang nakabalik ng isla. Habang hinuhugasan nila ang mga dugo sa kanilang katawan, napansin ni Tenza na parang katawan ng isang babae ang katawan ni Nurugay para sa isang lalaki, kung saan nilino nga nito na isa siyang babae at ibinukangkang pa ang kanyang katawan. Matapos nilang maglinis ay nagpa siya ang dalawa na kailangan nilang maghanap ng mga kaalyado upang matulungan silang makaalis ng isla. Pagkatapos naman umalis ni Genji, sinabi ni Senta kay Sagiri na bagamat sang-ayon siya kay Genji, nais din niyang manatili si Sagiri para kay Gabomaru. Napansin kasi ni Senta ang pagbabago ni Gabomaru noong niligtas nito si Sagiri kamakailan, na maaaring may kinalaman sa mga kondisyon ng misyon o may mas malalim pang bagay. Kaya kinagabihan ay nagkaroon ng heart-to-heart talk sina Sagiri at Gabomaru, kung saan noong una ay nagkakahiyaan pa sila, ngunit sa huli ay medyo nagkagaanan na rin sila ng loob. Kinabukasan, kinausap ni Sagiri si Genji at sinabi niya rito na hindi siya aalis ng isla, habang hindi rin susunod sa payo nito na gampanan ang papel niya bilang anak ng Yamada clan. Ipinaliwanag niya na pinili niyang tahakin ang landas ng pagiging isang samurai sa kabila ng pangmamaliit ng iba tulad na lamang ng kanyang ama, at mariing hiniling na tanggapin ito ni Genji. Nang tumanggi rito si Genji, agad niyang sinubukan ito ngunit mabilis na nakaiwas si Sagiri, habang naagaw pa nito ang kanyang espada. Ngunit nang kukunin na ito ni Genji ay biglang lumitaw si Rokurota sa kanilang likuran, kung saan mabilis na niligtas ni Genji si Sagiri, ngunit siya naman ang napuruhan ng atake nito. Agad na tumakbo si Sagiri patungo kay Genji, ngunit sinabi nitong tumakas na ang bida at iwan na siya dahil sa kanyang malubhang kalagayan. Napansin nilang aatake muli si Rokurota, ngunit biglang dumating si Gabomaru na sinipa ang dambuhala at tumilapon. Nang mapansin ni Gabomaru na itinoon ni Rokurota ang atensyon nito sa kanya, napagtanto niyang imposible silang makatakas, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi paslangin ito.
Bumunot ito ng puno at inihagis sa agad na nakaiwas na Gabamaro, habang hiniling niya sa nanunood lamang na Yuzuriha na tumulong. Ngunit tumanggi rito si Yuzuriha, dahil ang kanyang tungkulin lamang daw sa grupo ay mangalap ng impormasyon. Nang muling umatake si Rokurota, napagtanto ni Gabamaro na kahit walang kakaibang atake ang dambuhala, ay tiyak naman ang kanyang kamatayan sa isang tama lamang nito. Pinili niyang dumistansya at umatake gamit ang sinipang mga bato, ngunit walang talab ito kay Rokurota. Ginamit pa niya ang kanyang malablade na tela, ngunit maski ito ay walang talab sa dambuhala. Samantala, habang pinipilit bigyan ng pangunang lunas ni Sigiri si Genji, napagtanto na ni Genji ang likas na katangian ni Sigiri, kung saan nakita niya ang kagandahang loob nito. Habang napagtanto din niya na marahil pinatay na ni Rokurota si Aizen, ibinigay niya ang kanyang espada kay Sigiri, at hiniling na paslangin nito ang dambuhala bilang isang samurai ng angkan ng Yamada. Kaya habang nag-iisip si Gabamaro kung anong pag-atake ang gagawin niya kay Rokurota, biglang naputol ang daliri ng dambuhala, kung saan hiniwa pala ito ni Sigiri at nais niyang tulungan si Gabamaro. Habang kasalukuyang nakasabit sa puno, nais din sanang tumulong ni Senta ngunit pinigilan siya ni Yuzuriha, dahil pagkakataon nila itong obserbahan ang mga bida at tumakas kapag namatay na ang kalaban. Upang matalo nila ang dambuhala, naisip nilang dalawa na kailangan nilang mapaluhod si Rokurota upang mapugutan ito ng ulo. Kaya nang sanggain ni Gabamaro ang suntok ni Rokurota, mabilis na inatake ni Sigiri ang binti nito ngunit hindi man lang ito nasugatan. Naisip ni Sigiri na hindi siya magtatagumpay kung magpapadala siya sa kanyang emosyon, kaya't napagtanto niyang kailangan niyang maging kalmado, tulad ng ginagawa niya kapag hinahatulan niya ang mga kriminal. Subalit habang isinasagawa niya ito ay bigla naman tumunog ang tiyan ni Rokurota at umiyak ito ng napakalakas, na naging dahilan upang bumukas ang depensa ni Gabamaro at makatanggap ng direktang pinsala. Agad namang nakabangon si Gabamaro ngunit labis siya roong napuruhan, habang muling umatake si Rokurota kaya't agad na pumagitna si Sigiri. Sa kabila ng nag-aabang sa kanyang panganib, pinanatili ni Sigiri ang kanyang sarili na maging kalmado at isantabi ang kanyang mga emosyon, kung saan nagawa niyang maibuhos ang kanyang buong lakas at masangga ang atake ni Rokurota. Kaya habang sinasangga na lamang ni Sigiri ang lahat ng ibatong atake ni Rokurota, biglang nawala sa balanse ang dambuhala, ngunit agad din naman itong dumistansya dahil sa takot nitong mapugutan. Dahil nahihirapan silang mapugutan ang dambuhala, nakaisip ng paraan si Gabamaro kung paano ito mapapaluhod. Doon ay gumamit si Gabamaro ng iba't ibang apoy batay sa kanyang nanjutsu, ngunit wala pa rin itong epekto kay Rokurota at sinasangga lamang ang lahat ng mga ito, na tumatalsik naman sa paligid ng kagubatan. Nang napagtanto ni Yuzuriha ang plano nila Gabamaro ay agad silang tumakbo palayo ni Senta, dahil ang layunin ng plano ng mga bida ay sunugin ang kagubatan at lasunin si Rokurota sa pamamagitan ng makapal na usok mula sa sunog. Dahil sa makapal na usok na nalalanghap ni Rokurota ay nahirapan na itong huminga at tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga tuhod, habang nagkaroon na ng pagkakataon si Sigiri na tapusin ang dambuhala. Habang pilit na pinipigilan ni Gabamaro ang dambuhala, nagkaroon ng pagkakataon si Sigiri na makapag-concentrate at matanggal ang ulo ni Rokurota. Bumalik sa alaala ni Rokurota ang simple niyang hangarin sa buhay, kung saan noon ay nais niya lamang maglaro at punuin ang kanyang sikmura. Habang unti-unting nagkakaroon ng kakaibang paglaki si Rokurota, ang kanyang inosenteng ugali ay nauwi sa trahedya, nang kainin niya ang mga tao sa kanilang nayon pati na ang kanyang mga magulang dahil sa hindi makontrol na kagutuman. Habang hawak ni Sigiri ang ulo ni Rokurota, humingi siya ng paumanhin rito dahil huli na nang napagtanto niyang natatakot lamang ito sa kanila, at hiniling na sana'y makapagpahinga na ito ng payapa. Nang tumakas na silang dalawa ni Gabamaro bago pa lumala ang apoy, sinabi ni Sigiri sa kanyang sarili na kailangan niyang maging matatag, habang inaalala ang pagkamatay ni Aizen at Genji. Dahil naman sa malaking sunog sa kagubatan ay naakit rito ang mga halimaw, kung saan iminungkahi ni Gabamaro na maglakbay sila pabalik sa direksyon kung saan nanggaling ang mga ito, dahil yun lamang ang natitira nilang palatandaan patungo sa Elixir of Life. Kaya habang binabaybay nila ang daan ay naabutan nila roon sina Yuzuriha at Senta, kung saan pareho silang mga nagulat nang makita ang isang nayon, at napapaisip na marahil ito ang talagang Shinsenkyo na tirahan ng mga Seinen.
Samantala, matapos pumatay pa ng mas maraming halimaw ang magkapatid at habang ininom pa ni Chobei ang dugo nito, may napansin silang kung ano sa malapit. Nang puntahan nila ito upang tignan, nagulat sila nang makita ang dalawang babaeng naghahalikan, kung saan nagulat din ang mga ito nang makita sila. Habang napansin ni Chobei na tila hindi totoong tao ang mga ito, nagalit ang isa rito at naging isang lalaki ang pangangatawan, at sinabing papatayin sila dahil sinira nila ang kanilang sandali. Samantala, matapos matuklasan ng mga bida ang isang wasak na nayon, may isang nakahod naman ang palihim na nagmamasid sa kanila. Nang napansin ito ni Gabomaru ay agad niya itong hinabol at napagtanto niyang isa itong batang babae, ngunit bigla itong prinotektahan ng isang halimaw na Groot. Sinipa ni Gabomaru ang halimaw at bumagsak ito kay Yuzuriha at Senta, habang sinundan ng dalawang bida ang bata upang makakuha ng impormasyon. Dahil wala nang magagawa pa sina Yuzuriha kundi harapin ang halimaw, ginamit niya ang kanyang sekretong nanjutsu at lumabas ang maraming likido sa katawan. Nagawa namang mahabol ni Gabomaru ang bata ngunit binalibag lamang siya nito kahit sa maliit nitong pangangatawan, habang pinapatigil naman ito ni Sigiri, dahil nais lamang nilang magtanong. Ngunit nang lalapitan na niya ang bata ay tinangka siya nitong suntukin, buti na lamang ay pinigilan ito ni Gabomaru. Subalit dahil sa lakas ng suntok nito ay nainis na si Gabomaru sa lahat ng nangyayari, at sinabing nais lang naman niyang makuha ang elixir at makauwi sa kanyang asawa. Kaya kumuha siya ng mga baging at itinali ang bata sa itaas ng puno, ngunit dahil sa kanyang nakakatakot na tingin ay biglang umiyak ang bata, kaya't wala silang nagawa kundi pakawalan ito habang pinapatahan ni Sigiri. Nang bumalik sila sa kinaroroonan ni Yuzuriha at sa natalo ng mga itong halimaw, nagulat sila nang bigla na lamang itong nagsalita at hinihiling na isauli nila ang bata, kapalit ng impormasyon tungkol sa Elixir of Life. Sa una ay ayaw maniwala ni Yuzuriha dahil baka isa lamang itong patibong, ngunit nang magalok ang halimaw na may paliguan sa nayon na maaari nilang gamitin ay agad siyang pumayag. Nang makarating sila sa nayon, nagulat sila na tila isa na itong ghost town, habang nalaman nila mula sa halimaw na ganito na ang nayon sa lumipas na 1,000 taon. Matapos naman silang dalhin ng halimaw sa kanilang bahay, agad na sinabi ni Yuzuriha na maligo muna sila bago ang anumang usapan. Agad ngang nag-relax si Yuzuriha sa mainit na paliguan habang sinamahan naman ito ni Sigiri upang bantayan, ngunit nang siya ay lumubog sa tubig ay pati siya ay napa-relax. Habang nagabot pa sa kanila ang batang babae ng pamunas, ang halimaw na puno naman ay naghanda ng pagkain para sa buong grupo. Nang magtipon na ang lahat, isiniwalat ng halimaw na ang tunay na pangalan ng isla ng Shinsenkyo ay Katako, habang ang Elixir of Life na kanilang hinahanap ay tinatawag na Tan, na matatagpuan sa sentro ng isla na tinatawag na Horai. Habang nagtanong si Gabomaru kung may anumang patunay ang halimaw kung totoo ang Elixir of Life, sinabi ng halimaw na mawawala ang kanilang pagdududa kapag nakaharap nila ang tinatawag na Lord Tensen. Ang Lord Tensen ay isang immortal na nilalang na may kontrol sa isla at sa mga Soshan o yung mga halimaw na mukhang mga Titan, habang pinaparusahan nito ang sinumang manghihimasok sa isla at gagawing mga bulaklak, na pinagmumula naman ng Elixir of Life. Ngunit dahil si Yuzuriha ay hindi pa rin kumbinsido rito, pinatunayan ng halimaw na umiiral ang Elixir of Life, nang baliin nito ang sarili nitong kamay at muling mag-regenerate. Dagdag pa nito na kaya niya sila binigyan ng huling pagkain dahil alam niyang papatayin din sila ng Lord Tensen, kung saan inakala ng mga bida na isa itong pagbabanta, ngunit sinabi ng halimaw na isa lang itong katotohanan. Samantala, habang ang kalaban pala nila Chobei ay isa palang Tensen, nagulat sila nang muli itong tumubo na parang isang halaman. Agad itong inatake ni Chobei ngunit nawasak lamang ang kanyang sandata, habang ipinakita na lamang na sila ay natalo. Hinulag sila ng Tensen sa isang malaking butas, kung saan nang magising si Toma ay bumungad sa kanya ang maraming tao na tinubuhan ng mga bulaklak. Doon ay tinulungan niya rin si Chobei upang hindi ito tubuan ng mga bulaklak. Kinalaunan, nagtungo si Gabomaru sa paliguan upang linisin ang kanyang mga sugat, ngunit sumama pa rin sa kanya si Sigiri upang siya ay bantayan. Habang naalala ni Sigiri na ang pangalan ng batang babae ay Mei, at ang halimaw naman ay Hoko, nakita nila ito na maliligo rin sana habang bigla naman itong umiyak. Habang nagpasya pa rin si Gabomaru na maligo, ipinaliwanag niya na wala naman itong kaso dahil sa kanilang nayon ay kailangan magbahagi ng paliguan anuman ang edad o kasarian.
Nang napansin naman ni Sigiri na kulang sa kalinisan ang bata sa kabila ng pagkakaroon ng mga gamit panligo, nagpasya siyang turuan ang bata na maglagay ng gugo sa buhok nito, habang yamakap naman ito upang magpasalamat. Dahil doon ay naalala naman ni Gabomaru noong tinutulungan siyang maligo ng kanyang asawa, kung saan naalala din niya ang payo nito na ipahinga din ang kanyang katawan, dahil naniniwala ito na ang buhay ang totoong laban na kailangan niyang harapin. Matapos nilang maligo, sinabihan niya si May na huwag nitong ikahiya ang peklat nito sa katawan, dahil may kilala siyang isang babae na may malaking peklat sa mukha, ngunit ito pa rin ang pinakamagandang babaeng nakilala niya. Sa huli ay unti-unting nagbabago ang tingin ni Sigiri kay Gabomaru, dahil hindi naman pala ito masamang tao. Samantala, habang naglalakad naman sina Tenza at Nurugay sa baybayin upang maghanap ng paraan na makatakas sa isla, biglang isang babae ang lumitaw mula sa kung saan. Habang nagtatanong ito kung sila ba ang pumatay sa mga Soshan sa kagubatan, bigla nilang ikinagulat ng bigla na lamang itong naging isang lalaki, dahilan upang sila ay tumakbo sa takot. Ngunit sa isang iglap ay biglang lumitaw ang Tensen sa harapan ni Tenza at inatake siya nito, habang mabilis namang nakaiwas si Nurugay sa mga sumunod na atake nito. Nang lumapit ang Tensen ay mabilis na hiniwa ni Tenza ang mga mata nito, ngunit ikinagulat nila nang bigla itong naghilom. Kaya't muling umatake si Tenza at hinati-hati niya ang mga braso at leeg nito, habang agad silang tumakbo ni Nurugay upang tumakas. Bagamat nakahabol pa rin sa kanila ang naghihilom na katawan ng Tensen, isang espada ang lumipad na tuluyang pumutol sa ulo nito, kung saan ito pala ay nanggaling sa bulag na master ni Tenza, na si Shien. Matapos nilang makatakas, pinagalitan ni Shien si Tenza dahil sa hindi nito maayos na paggamit ng espada kanina. Nang tanungin naman ni Tenza kung bakit siya nag-iisa, ipinaliwanag ni Shien na plano na sana niyang bumalik sa Edo pagkatapos niyang tapusin ang kanyang misyon, ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi niya maramdaman ang agos ng dagat na magbabalik sa kanya. Kaya nang magpasya siyang maghanap ng iba pang makakasama upang hanapin ang daan para makatakas, doon niya nakita sina Nurugay at Tenza. Nang hilingin ni Tenza na isama sila sa kanyang layunin, pumayag naman si Shien ngunit bigla niyang tinutukan ng espada si Nurugay, at nagtanong kung bakit niya inililigtas ang isang bilanggong makasalanan, kahit alam niyang labag ito sa mga patakaran. Kaya nang tanungin ni Shien si Tenza kung ano ang kanyang rason, ipinunto ni Tenza na si Shien ang mismong tumanggap sa kanya noong siya ay palaboy pa lamang, matapos makita ang kanyang potensyal. Ngayon ay nakikita niya ang kanyang sarili kay Nurugay na may potensyal at isang inosente, habang idinagdag pa niya na alam niyang mabuting tao si Shien at makikinig ito kung magsasalita siya mula sa puso. Sa huli ay pinili ni Shien na paniwalaan si Tenza, na labis namang ikinatuwa ng kanyang estudyante. Ngunit habang nagpaplano sila kung paano makakatakas sa isla, bigla na namang lumitaw ang Tensen, kung saan agad na nilayo ni Shien ang dalawa ngunit nasugatan na pala siya nito sa leeg. Agad na inatake ni Tenza ang Tensen, ngunit sinabi nito na hindi na muling gagana sa kanya ang naunang galaw ni Tenza. Dahil hindi na sila maaaring tumakas ay nagpasya si Tenza na protektahan ang kanyang mga kasama, kung saan gumamit siya ng panibagong teknik, ngunit naiiwasan lamang ito ng kalaban habang nagawa pa nitong bigyan siya ng gripo sa kanyang katawan. Naalala ni Tenza ang kanyang nakaraan, noong siya ay batang palaboy pa lamang at gumagawa pa ng masasamang bagay upang mabuhay. Ngunit isang araw, nang makaaway at pagbubugbugin niya ang ilang samurai na nakabunggo sa kanya, pinigilan siya ng isang mamumugot at doon niya unang nakilala si Shien. Sa kabila ng magaspang na asal ni Tenza, kinuha siya ni Shien bilang isang estudyante, dahil ani ng samurai ay nakitaan siya nito ng potensyal. Ngunit dahil sa paulit-ulit na pagkatalo sa kanilang pagsasanay, naging negatibo si Tenza at sinabing hindi siya bagay maging isang samurai. Ipinaliwanag sa kanya ni Shien na ang kasanayan sa espada ay hindi lamang para sa pagiging isang samurai, kundi ito ay para rin sa proteksyon, kung sakaling dumating ang araw na may nais siyang ipagtanggol. Gayunpaman, dahil sa kanyang mapait na nakaraan sa lansangan ay tumanggi siyang paniwalaan ang mga salita ni Shien, at nagpas siyang tumigil sa pagsasanay. Ngunit kahit sa kabila ng kondisyon ni Shien na kapag nagawang tamaan siya ni Tenza ay papayagan niya itong umalis, nagpa siya pa ring umalis si Tenza at doon niya nakasalubong si Aizen. Pumayag siyang sumama kay Aizen sa isang sementeryo upang ipakita sa kanya ang puntod ng dating estudyante ni Shien, na nagngangalang Teshin.
Habang paliwanag ni Aizen kay Tenza na may pagkakapareho silang dalawa ni Teshin, tinalikuran din nito ang mahirap na pagsasanay ni Xian at pinili ang landas ng pagiging isang kriminal. Kaya huli na lamang nang matuklasan ni Xian na ang kanyang pupugutan ng ulo ay ang kanyang dating estudyante, kung saan ito ay naging masakit para kay Xian. Iyon ang sandaling nagpabago kay Xian mula sa isang mamumugot patungo sa isang guro na nais ilaan ang sarili sa kanyang mga estudyante at pagtulong, kung saan dagdag pa ni Aizen na ayaw lamang matulad ni Xian si Tenza mula sa dati nitong estudyante. Sa huli ay nagpa siya si Tenza na muling magsanay sa ilalim ni Xian, habang nangako siya na darating din ang araw na makakahanap siya ng taong nais niyang protektahan. Kaya nang bumagsak si Tenza mula sa kanyang mga tuhod, tumingin siya kina Nurugay at Xian, at napagtanto niya na sila ang nais niyang protektahan. Kaya muling tumayo si Tenza upang umatake at pinagsusuntok niya ang kalaban hanggang masira ang mukha nito, ngunit muling binutas nito ang kanyang katawan. Nang maghahanda na sana si Xian upang lumaban, pilit na sinasabi ni Tenza na tumakas na ang mga ito sa kabila ng hindi na maayos na pananalita, kung saan naunawaan naman ito ni Xian at nagpasya na silang tumakas ni Nurugay. Kaya habang tumatakas ang dalawa, nagsakripisyo si Tenza para sa ikaliligtas ng kanyang mga kasama, ngunit sa huli ay nagawa pa rin siyang paslangin ng Tensen. Habang naiinis si Nurugay kay Xian dahil inabandonan nito ang kanyang estudyante, sinabi ni Xian na iyon ang kahilingan ni Tenza, ngunit nangako siya na pagbabayaran ng mga ito ang ginawa nila sa kanyang estudyante. Kinalaunan, habang nahihibang naman si Senta dahil hindi pa rin malinaw sa kanya ang impormasyong nakalap nila tungkol sa isla, pinayuhan siya ni Sagiri na ipagpabukas na lang ito at mas mabuting magpahinga muna sila. Kaya nang matulog na ang lahat maliban kay Gabamaro, nagpasya siyang umalis ng mag-isa upang pumunta sa Horai kung nasaan ang Elixir of Life, sa kabila ng babala ni Senta na kailangan muna nilang magplano tungkol sa mga Tensen. Habang binabagtas niya ang makapal na hamog patungo sa Horai, nadiskubre niya ang mga figura ng puno na may pagkakahawig kay Hoko, at tila nagdadasal ang mga ito ng sutra. Sa kabila nito ay ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay hanggang marating niya ang malaking tarangkahan ng Horai, kung saan doon ay biglang lumitaw ang Tensen na pumatay kay Tenza. Habang pansin ni Gabamaro na hindi ito isang tao, pinapalis na siya nito dahil pagod na daw itong makipaglaban pa sa isang tao upang hulihin. Nang mabanggit ni Gabamaro ang tungkol sa elixir ay biglang na-trigger ang Tensen, ngunit nagawang mabali ng bida ang kamay at leeg nito na agad namang naghilom. Agad na napagtanto ng bida na isa ito sa mga Tensen, habang muli niyang nabali ang leeg nito at sinilaban gamit ang kanyang fire ng jutsu. Ngunit biglang gumanti ang nognog na Tensen at sinipa siya sa pader ng tarangkahan, habang nakapagpalit anyo na pala ito sa pagiging isang lalaki. Subalit ikinagulat nito nang makitang buhay pa ang bida, at napatanong kung tao nga ba talaga si Gabamaro. Doon ay muli silang naglaban at nagawa naman ngayon maputol ni Gabamaro ang braso ng Tensen. Nang magpatuloy ang kanilang laban, iniisip ni Gabamaro kung paano tatalunin ang Tensen, lalo na't hindi gumagana ang kahit anong atake rito. Hanggang sa makagawa siya ng isang solid na sipa sa tiyan ng kalaban, na naging dahilan upang bumalik ito sa pagiging babae, habang nagtaka naman siya kung paano ito gumana. Gayunpaman, gumamit ang Tensen ng bagong teknik na naging dahilan upang bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, habang nagpakawala pa ito ng sunod-sunod pang pag-atake na nagbigay sa kanya ng malaking pinsala. Ngunit nang sumagi sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang asawa, muling tumaas ang kanyang determinasyon at tumakbo upang sumugod sa kalaban. Doon na nakipagsabayan si Gabamaro sa kalaban, kung saan dahil sa bilis ng kanyang mga atake ay hindi na nagawang makapag-regenerate nito, na humantong sa pagkawasak. Nang tanungin muli ni Gabamaro ang Tensen tungkol sa kinaroroonan ng elixir, tumawa lamang ito at nagsimulang tubuan ng maraming bulaklak sa katawan, kung saan doon nasaksihan ni Gabamaro ang nakakakilabot na pagbabagong anyo ng Tensen sa pagiging isang halimaw na bulaklak. Hindi pa nga nakakapag-isip ng plano si Gabamaro ay bigla nang umatake ang Tensen gamit ang kuryente. Muling nakabangon si Gabamaro at sinubukan na umatake, ngunit muli siyang kinuryente ng Tensen, na naging dahilan upang hindi niya magamit ang kanyang nanjutsu at hindi magawang makakilos. Habang unti-unting nawawala ng malay si Gabamaro, bigla siyang nagising at natagpuan ang sarili sa tabi ng kanyang asawa. Habang napapaisip siya kung lahat ba ng nangyari sa isla ay isang panaginip lamang, bigla niyang napagtanto na ang tunay na panaginip ay ang makasama ang kanyang asawa,
kung saan ay kasalukuyan na pala siyang sinasakal ng halimaw na Tensen. Ngunit dahil sa turo ng kanyang dating pinuno na dapat siyang magpatuloy na lumaban hanggang sa kanyang huling hininga, nagawa niyang masaktan ang kalaban at magamit ang kanyang fire ng jutsu, na naging dahilan upang masunog ang galamay nito. Sa sandaling aatake na muli ang kalaban, biglang dumating si Mei na kanina pa pala sumusunod sa bida, kung saan ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang makatakas sila sa kalaban. Doon ay muling bumalik sa orihinal na anyo ang Tensen, ngunit nagtataka siya kung bakit iyon ginawa ni Mei. Samantala, hiniling ni Sigiri sa iba na tulungan siyang hanapin si Gabamaro sa Horai, kung saan pumayag roon si Hoko dahil nararamdaman niyang sumunod roon si Mei. Habang sila ay naglalakbay, naikwento ni Hoko na dati ang Tensen ay iisa lamang, ngunit matapos makamit ang ganap na mistikong kasanayan ay nahati ito sa 7 at naging isang immortal. Kwinento rin ni Hoko ang nangyaring transformasyon sa kanyang lahi 1,000 taon na ang nakalilipas, kung saan ibinunyag niya na siya at ang kanyang mga kasama ay dating mga tao. Ngunit sa hindi malaman na kadahilanan ay naging mga puno sila, kung saan bago sila mamatay ay nagtipon-tipon sila sa Hojo, sa pag-asang makakapasok ang kanilang mga kaluluwa sa Horai. Ipinakita rin ni Hoko ang kanyang anak na naging puno, kung saan ayon sa kanya na ito ang unang sumailalim sa naturang transformasyon sa kanilang pamilya. Samantala sa Horai, habang ang mga miyembro ng Lord Tensen ay nag-uusap tungkol sa kung anong kasarian ang nababagay sa kanila, biglang dumating ang kanilang leader na si Rien, upang pag-usapan ang mga tao sa isla. Sinisisi ni Jufa si Zujin dahil sa palpak nitong pagbabantay sa isla dahil muntik pa itong matalo sa isang tao, habang dahil naman sa pagpapalitan nyo nito ay naging matanda ang mukha nito. Pinatigil naman ito ni Rien at sinabing pati si Jufa ay nagkaroon rin ng pagkakamali, dahil ang magkapatid na itinapon nito sa tanpit at gagawin sanang elixir of life ay nagawang makatakas. Sa huli ay sinabi ni Rien sa mga ito na huwag nilang mamaliitin ang mga tao na narito ngayon sa isla, dahil iba ang mga ito kumpara sa mga nakaharap nila noon, habang muli silang uminom ng elixir, at muling bumata ang anyo ni Zujin. Samantala, nang magising si Gabamaro sa tabi ni Mei, agad siyang tumayo at naisip na maaari siyang magkaroon ng tsansa na patayin ang Tensen, kung magkakaroon siya ng mga kasama. Ngunit habang siya ay nag-iisip tungkol rito, bigla niyang napansin ang pagdating ni Fuchi at Gantetsusai. Napansin ni Gantetsusai na tila wala na sa ayos upang lumaban pa si Gabamaro, kaya tinanong niya ito kung handa na ba itong mamatay. Ngunit nang sagutin siya ni Gabamaro na tila wala na din siya sa ayos lumaban dahil wala na ang kanyang isang kamay, doon nila mabilis pinag-aralan kung paano nila mapapatay ang isa't isa. Napansin ito ni Fuchi kaya't agad niyang pinatigil ang dalawang kriminal, habang iminungkahi niya na lamang kay Gantetsusai na mas mainam na mangalap na lang sila ng impormasyon kay Gabamaro nang hindi ito pinapatay. Napagtanto naman ni Gabamaro na wala siyang laban sa mga ito sa ngayon, kaya't naisip niyang baguhin ang kanyang estratehiya, kung saan siya ay yumuko at humiling na makipagtulungan sa mga ito. Sinubukan pa ito ni Gantetsusai, ngunit napagtanto niyang hindi sila nililinlang ni Gabamaro. Nang magtanong si Fuchi kung bakit ito ginagawa ng bida, ikinagulat nilang dalawa nang ibunyag ni Gabamaro ang tungkol sa nakalaban nitong Lord Tensen. Bagamat nag-aalinlangan si Fuchi kung dapat ba nilang paniwalaan ito, biglang pumayag si Gantetsusai sa alok ni Gabamaro dahil nais niyang makaharap ang mga Tensen. Isa pa ay hindi rin naman siya interesado sa pardon na inaalok ng Shogunate, bagkus ang nais niya lamang ay maging isang maalamat na mandirigma na pag-uusapan ng mga tao, kaya't napagpasyahan niyang talunin ang Tensen. Bagamat walang katuturan kay Fuchi ang mithiin ni Gantetsusai, nais niya rin makaharap ang mga Tensen at ma-dissect ang mga ito. Kaya habang nabuo ang alyansa ng tatlo, napansin naman ni Gabamaro ang bagong gising na si Mei, at laking gulat niya nang bigla itong lumaki at naging isang dalaga. Nang bahagyan nitong mabanggit ang pangalan ng bida, nagulat roon si Gabamaro at agad na nagpasalamat sa pagliligtas nito sa kanya, habang nagtanong siya rito kung paano matatalo ang Lord Tensen. Kahit pa isa-isa ito kung magsalita, ipinaliwanag ni Mei na ang kapangyarihang makakatalo sa Tensen ay ang tinatawag na Tao, kung saan ito raw ay malakas, mahina, isipan, katawan at tanden. Bagamat pamilyar ang dalawa sa terminong tanden, na ito raw ang bahagi ng katawan sa ibaba ng pusod, hindi naman nila maintindihan ang terminong Tao. Samantala,
Ipinaliwanag naman ni Hoko kina Sagiri, na ang kapangyarihang tinatawag na Tao ay isang enerhiya na dumadaloy sa lahat ng bagay sa mundo at ang Lord Tenzin ang may kontrol rito, habang ang ganap na pag-unawa rito ay maaaring magbigay sa isang tao ng kapangyarihan ng isang Diyos. Dagdag pa niya na maaari itong mapalabas sa pamamagitan ng ikot ng yin-yang na nakasentro sa ibaba ng pusod, na magbibigay sa isang tao ng higit na kapangyarihan. Samantala, pinipilit naman ni Nurugay na kumbinsihin si Xian na turuan siyang gumamit ng espada, sa pagnanais na ipaghiganti si Tenza. Sa una ay tumatanggi si Xian dahil para sa kaligtasan ni Nurugay, ngunit nang magmakaawa sa kanya ito at sabihin na ayaw na nitong mawalan pa ng mga mahal sa buhay ay doon na rin siya pumayag. Sinabi ni Xian na hindi niya maituturo ang lahat sa panandaliang panahon lamang, ngunit ituturo niya ang mga basic at kung paano ang wastong paggamit ng espada. Ngunit habang taimtim na nakikinig si Nurugay sa mga paliwanag ni Xian, biglang may dumating na mga halimaw, subalit mabilis at madali lamang itong pinagtatagpas ni Xian. Mabilis na ipinaliwanag ni Xian na may kakayahan siyang maramdaman ang alon na nanananahan sa lahat ng bagay sa mundo, na siyang dahilan kung paano niya napapansin ang mga bagay ng malinaw kahit hindi niya ito nakikita. Kaya't sinabi niya kay Nurugay na wala na silang natitirang panahon upang magsanay, ngunit malaya itong pag-aralan ang kanyang mga galaw habang siya ay nakikipaglaban. Dahil doon ay nagpa siya na si Nurugay na lumaban sa tabi ni Xian. Sa parehong oras ding iyon, may dumating ding mga halimaw sa kinaroroonan ni Nagabamaru, ngunit madaling tinagpas ni Gantetsusay ang ilan sa mga ito. Sinabi ni Gantetsusay na ito ang oras upang matutunan nila ang Tao at kinarga si Mei upang humingi ng gabay, ngunit may napansin si Gabamaru na isang nilalang na hindi katulad ng mga Soshan. Samantala, matapos ang tagumpay na pag-akyat ng magkapatid sa hukay, sinabi ni Chobei kay Toma ang plano niyang maghiganti sa mga Tensen. Naniniwala si Chobei na ang kahinaan ng Tensen ay nasa ibabang bahagi ng kanilang katawan, dahil napansin niya na doon ang muling pagbuo ng katawan ni Jufa matapos niya itong hiwain. Habang pinag-uusapan nila ito ay biglang lumitaw ang isang nilalang na tinatawag na Doshi, isang nilalang na ipinadala ng Tensen, at medyo may utak kaysa sa mga gumagalang mga halimaw. Nang hilingin nito sa kanila na bumalik na sila sa hukay upang maging elixir, biglang umatake si Chobei ngunit sinuntok siya ng halimaw, subalit gamit ang kakaibang lakas ay nagawa niyang maputol ang kamay nito. Dahil doon ay sinabi ng Doshi na pipilitin niya na lamang ang magkapatid na dalhin sa hukay, kaya tumawag pa siya ng mas maraming backup na pangit. Habang si Toma ang baalang makipaglaban sa mga Soshan, si Chobei naman ay tinuon ang kanyang atensyon sa Doshi. Naniniwala ang Doshi na walang palag si Chobei dahil wala itong kakayahang gumamit ng Tao, kaya't nakakita siya ng pagkakataon upang bigyan ito ng malaking pinsala sa likuran. Pupulutin sana ito ng Doshi ngunit biglang umatake si Chobei, kung saan napansin ng Doshi na naglaho ang sugat nito, habang napaisip na posibleng sumanib kay Chobei ang mga halaman sa hukay. Biglang nabanggit ni Chobei na may nakikita siyang enerhiyang dumadaloy sa katawan ng Doshi, kung saan napagtanto niya na marahil ito ang kapangyarihang gamit ng mga halimaw. Doon na napagtanto ng Doshi na nagising ni Chobei ang Tao nito sa katawan, kaya't nagpa siya siyang tapusin na ito at nagawa niyang baliin ang kamay, ngunit naibalik ni Chobei ang kanyang mga kamay sa dati. Habang napapaisip ang Doshi na marahil epekto ito ng mga halaman na kumapit kay Chobei, tinanong niya ito kung hindi ba ito nag-aalala na unti-unting mawala ang kanyang pagkatao, ngunit sumagot si Chobei na wala siyang pakialam dahil isa lang ang mahalaga sa kanya. Sinuntok ni Chobei ang ibabang tiyan ng Doshi at nakumpirma niyang dito sila mahina, habang nakita rin niya ang invisible Tao nito kaya't nagawa niyang makaiwas. Matapos naman paslangin ni Toma ang lahat ng mga Soshan, doon ay natakot na sa kanila ang Doshi habang dinurog pa ni Chobei ang kamay nito. Gumawa din si Chobei ng isang Tao sa kanyang kamao tulad ng ginawa kanina ng Doshi, at pagkatapos ay ginamit ito upang butasin ang tiyan ng halimaw at simulan itong apakan. Habang nakikita ni Chobei na unti-unti nang nanghihina ang Tao ng Doshi, sinabi niya kay Toma na igapos nila ito, ngunit si Toma ay napansin ang unti-unting pagbabago ng kanyang kapatid. Samantala, busy naman sa pagpaslang ng mga halimaw sina Gantetsusay at Gabamaru upang matutunan ang paggamit ng Tao, ngunit sinasabi ni Mei na mali ang kanilang pamamaraan, sa pamamagitan ng mga salitang malakas at mahina. Natutuwa naman si Fuchi sa ginagawang pagpatay ng dalawa sa mga halimaw, dahil nagkakaroon siya ng pagkakataong suriin ang mga bangkay ng mga ito.
Ngunit habang patuloy silang nakikipaglaban, biglang umatake ang isang doshi at nagawa nitong makuha si Mei mula kay Gantetsusai, kung saan agad itong lumuhad sa harap ni Mei at nakiusap na bumalik na sa kanilang kaharian. Doon nalaman ni Nagabamaro na isang Tensen din si Mei at matagal na itong nawawala, ilang siglo na ang nakalilipas. Bagamat ayaw makisangkot ni Gabamaro sa gulo ng mga ito dahil ang kanyang tanging layunin lamang ay makuha ang Elixir of Life, nagpasya pa rin siyang protektahan si Mei sa kadahilan ng ayaw na niyang makita pa itong umiiyak. Dahil doon ay itinuring ng doshi si Gabamaro na isang sagabal at lumitaw ang isa pang doshi upang tumulong sa laban, habang tinawag pa nito ang maraming insektong may mga mukha ng tao. Nang napansin ni Gantetsusai na kahawig ng isang doshi ang insektong may mukha ng tao na naging dahilan ng pagkaputol ng kanyang isang kamay, nagpasya siyang sumali sa laban at nais gumanti. Ngunit agad niyang natikman ang atake na Invisible Tao ng kalaban, habang sinundan pa ito ng ilang serye ng pag-atake, na naging dahilan upang silang dalawa ay mapatras. Nang magtanong si Gabamaro kung bakit nais ng mga itong makuha si Mei, ibinunyag ng mga doshi na ang kanilang pagsasanay sa Tao ay binubuo ng 5 pamamaraan, at si Mei ay may mahalagang papel sa huling yugto nito. Ang huling yugto ay tinatawag na Bochujutsu. Ito ang pinakamahalagang yugto dahil ang dalawang gumagamit ng yin at yang ay kailangang magsanib o makipagtalik upang mapalakas ang kanilang mga Tao. Habang ibinunyag din nila na kaya itinapon si Mei mula sa Horai dahil tanging yin energy lamang ang mayroon ito, hindi tulad ng ibang Tensen na taglay ang yin at yang, na kayang magpalit ng kasarian. Ngunit dahil silang mga doshi ay taglay lamang ay yang energy, plano nilang gamiting kapareha si Mei upang isagawa ang Bochujutsu upang makamit ang mas mataas na kontrol ng Tao. Dahil sa nalaman ay ikinagalit ito ng mga bida, ngunit bigla nilang napansin ang malakas na kapangyarihan na nagmumula kay Gabamaro, na ang tanging layunin ay paslangin ang mga nakakasuklav na kalaban. Napagtanto ng mga doshi na hindi magiging madali ang kanilang laban, kaya't nag-transform sila sa pagiging mga halimaw tulad ng mga Tensen. Ang unang umatake ay si Gantetsusai, ngunit nalason siya ng mga kaliskis ng mga insekto. Samantala ay inatake naman ni Gabamaro ang isa at naputol ang braso nito, ngunit gumanti ito gamit ang mga Invisible Tao. Matapos sunugin ni Gabamaro ang mga insekto sa kanilang harapan at lumikha ng tila isang pader ng apoy, napagtanto niyang ito ang oras upang matutunan niya ang Tao at matalo ang kalaban. Ngunit biglang nagsalita si Fuchi at sinabing kailangan ni Gabamaro na maging balanse ang kanilang isipan, maging malakas at mahina ng sabay, kung saan paliwanag niya sa kanila na ito ang nais sabihin ni Mei matapos niyang maunawaan ang mga salita nito. Kinuha ni Mei ang kamay ni Gabamaro upang tulungan siyang maramdaman ang kanyang sariling Tao, kung saan bahagya niyang naramdaman ito ngunit hindi niya maunawaan kung bakit kailangan niyang pahinaan ang kanyang isipan. Subalit matapos niyang marinig ang mga salita ni Mei ay bigla niyang naalala ang mga sinabi sa kanya ni Sigiri noon, na hindi iyon isang kahinaan kundi isang bunga ng kalakasan, habang bigla niyang nakitang dumadaloy ang Tao sa kanyang mga kamay. Habang sinasabi ni Fuchi na hindi niya agad ito mauunawaan sa loob ng isang araw, sinabi ni Gabamaro na naiintindihan na niya ito at naglakad upang harapin ang mga kalaban. Matapos sabihin ni Mei na si Gabamaro ay may malakas na Tao, doon ay nakikita at madali na lamang niyang naiiwasan ang mga Invisible Tao ng mga kalaban, habang napansin niyang kayanan niyang hulaan ang intensyon ng kilos ng kalaban at malinaw na presensya sa kanyang likuran. Kaya habang aatake na muli ang centipede na doshi, nauunawaan na niya ngayon ang ibig sabihin noon ni Sigiri, at ang tunay na pinagmumulan ng lakas nito. Kaya matapos niyang pakalmahin ang kanyang isipan, nagawa niyang wasakin ang kamao ng doshi sa simpleng pagdampi ng kanyang Tao, at nailantad ang nagtatagong doshi sa loob. Sinipa ito ni Gabamaro pati na ang sumugod na isa pang doshi. Habang nagmamakaawa ang doshi kay Gabamaro na inutusan lamang sila ng Lord Tensen upang magmasid, gumagawa na pala ito ng isang lihim na atake. Kaya kasabay ng pag-extra ni Gantetsusai ay doon na inutusan ng doshi ang mga alupihan upang umatake, ngunit mabilis na tinulak ni Gabamaro ang extra at sinipa ang umaapoy na alupihan sa isang doshi, kaya't sabay nilang natalo ang dalawang kalaban. Samantala, nang makarating na sina Sigiri sa gate ng Horai, binuksan nila ang malaking tarangkahan at sinalubong sila ng isang Tensen na nagangalang Muden, at mabilis na tinanggal ang ulo ni Hoko. Agad nilang napagtanto na isang malakas na kalaban ang kanilang kaharap, kaya't nais sanang tumakas ni Yuzuriha, ngunit mabilis siyang nahuli nito.
Sinubukan tutukan ito ni Sigiri ng espada, ngunit sinabi ng buhay pang si Hoko, na wala silang laban sa isang Lord Tensen. Sinabi ni Muden na bagamat nakakapagsalita pa si Hoko, hindi na rin magtatagal ay tuluyan na din itong magiging puno at mawawala ang pagkatao. Ngunit nang tanggap naman ito ni Hoko dahil makakapagpahinga na ang kanyang kaluluwa sa Horai, ibinunyag ni Muden na ito ay isang kasinungalingan lamang dahil ginamit lamang nila itong dahilan upang ang kanilang lahi ang unang pag-eksperimentuhan at gawing elixir. Ipinakita rin ni Muden ang kanyang mga kyoshi, mga dating tao na ginamit niya bilang materyales sa kanyang pananaliksik. Ibinunyag niya rin na ang hinahanap nilang elixir of life ay wala rito sa isla, dahil ang tan na kanilang hinahanap na nagbibigay ng immortalidad ay epektibo lamang para sa kanilang mga tensen, dahil kapag ininom ito ng mga tao ay magiging puno lamang sila katulad ni Hoko. Habang nag-aalala si Sigiri kung anong mararamdaman ni Gabamaro kapag nalaman niya ito, bigla namang nagkawarimi teknik si Yuzuriha, at tagumpay niyang napugutan ng ulo si Muden. Agad na sinabi ni Yuzuriha kay Sigiri na tumakas na sila dahil hindi naman totoo ang elixir of life, ngunit muling nag-regenerate ang ulo ni Muden at inutusan ng mga kyoshi na atakihin si Yuzuriha. Ngunit nakaiwas pala roon si Yuzuriha at napagtanto ni Muden na tila nakikita nito ang Tao, subalit sinabi ni Yuzuriha na ang tanging alam niya lamang ay ang terminong ki. Bumunot naman ng espada si Senta upang ipagtanggol si Yuzuriha, kung saan napaisip si Sigiri na marahil may nararamdaman na ito para kay Yuzuriha. Ngunit walang pakialam si Muden sa dalawang samurai dahil ang nais niya lamang ay si Yuzuriha, dahil pwede niya itong turuan pa tungkol sa Tao at gawing mataas na kalidad na elixir. Isang mabilis na pag-atake ang ginawa ni Muden kay Sigiri, ngunit bigla namang pinagpuputol ni Senta ang kanyang mga kamay at kanang paa. Muli namang ginamit ni Yuzuriha ang kanyang nanjutsu at inilunsad niya ang mga sapot na may lason kay Muden, at pagkatapos ay winasak niya ang katawan nito. Subalit agad din naman naghilom ang loko habang pinag-eespada ito ni Taba, kung saan nakisali na rin si Yuzuriha, ngunit naitapon lang palayo nito si Senta. Nang makabangon naman si Sigiri, hiniling niya kay Hoko na sabihin nito kung saan ang kahinaan ng Tensen, alang-alang para kay Mei. Kaya sa pamamagitan ng turo ni Hoko, inatake ni Sigiri ang mabilis na nakaiwas na Muden, ngunit inihagis niya ang kanyang espada patungo sa pusod nito at sinundan niya ng isa pang pag-atake. Gayunpaman, sinabi ni Muden na patuloy lamang siyang maghihilom kapag ang atake ay hindi gagamitan ng Tao. Ngunit bigla niyang naramdaman ng isang bugso ng Tao na nagmumula kay Sigiri, at nagawa siyang bigyan ito ng sugat sa mukha na hindi naghilom. Bagamat napagtanto ni Muden na isang lason para sa kanya ang Tao ni Sigiri, natutuwa siya sa ideya ng posibilidad na maging mataas na kalidad ng elixir ito. Habang nagpaplano ang tatlo na magtulungan upang matalo ang Tensen, biglang sumugod si Muden ngunit napigilan ito ni Yuzuriha. Niligtas naman ni Senta si Yuzuriha mula sa mga kyoshi, ngunit bumuga ng Tao si Muden sa bunganga at nagawa niyang makawala at makaatake, kung saan si Senta ang pinangsangga rito ng babaeng ninja. Doon ay muling umatake si Sigiri kay Muden, habang tumulong na rin sina Yuzuriha at Senta, kung saan nagawa nilang maputol ang mga braso at binti nito. Balak na sana itong tapusin ni Sigiri, ngunit bigla itong tumalon at lumutang, habang nagpalitan niyo ito sa pagiging isang babae. Nagpaulan ng maraming Tao si Muden, habang nakaiwas ang dalawang babae ngunit malas ni Taba. Napansin naman ni Sigiri na malapit na siyang maubusan ng lakas dahil sa kanyang ginawa kanina, ngunit pinalakas ni Yuzuriha ang kanyang loob at sinabing siya lamang ang makakatalo sa kanilang kalaban. Gamit ang kanyang sapot ay hinuli ni Yuzuriha ang paa ni Muden, ngunit siya naman ay pinaulanan nito ng maraming pag-atake. Ngunit sa kabila ng pinsala, ininda lahat ito ni Yuzuriha at nagawa niyang mapabagsak si Muden. Pagtayo ni Muden ay tinusok ito ni Senta sabay hinawakan, habang kinuha naman itong pagkakataon ni Sigiri upang umatake, kung saan sa isang hiwa sa pusod ay nagawa nilang mapatay ang Tensen na nakatuwad. Matapos ang laban, pinulot ni Sigiri ang ulo ng buhay pang si Hoko, habang nangangamba na marami pang natitirang mga Tensen at ang posibilidad na hindi talaga totoo ang elixir of life. Samantala, masaya si Gabamaro na may kakayahan na siyang maramdaman ang Tao, ngunit sa tingin niya ay hindi pa niya ito ganap na namamaster. Habang nangangako si Gabamaro kay Mei na gagawin niya ang lahat upang ito ay panatilihing ligtas, ikinagulat nilang lahat nang bigla na lamang mawalan ng malay si Gabamaro. Samantala,
Nang matanong ni Sagiri si Senta kung may nararamdaman ba ito kay Yuzuriha, agad na ipinaliwanag ni Senta na hindi ito pag-ibig kundi naiinggit siya sa kalayaan nito. Simula pagkabata, pinilit siyang sumunod sa kagustuhan ng kanyang pamilya na maglingkod sa Yamada clan, sa halip na tahakin ang pangarap niyang isang artist. Hindi niya kailanman nagustuhan ang pumatay ng tao, kaya't nilubog niya ang kanyang sarili sa pag-aaral ng iba't ibang relihiyon upang malihis ang isip niya rito. Ngunit nang makilala niya si Yuzuriha, may halong paghanga at pagkainggit ang naramdaman niya rito, dahil sa kakayahan nitong makita ang katotohanan sa likod ng mga bagay at kakayahan nitong gawin ang gusto nito nang hindi nag-aalinlangan. Bagamat kalokohan sa isang samurai ang humanga sa isang kriminal, sinabi ni Sagiri na nauunawaan niya si Senta nang maalala niya si Gabamaro. Binulabog naman sila ni Yuzuriha, nang ituro nito ang katawan ni Muden na nagsimulang tubuan ng mga bulaklak. Isang bulaklak ang tutusukan si Yuzuriha ngunit mabilis na pumagitna si Senta, kung saan sa isang iglap ay tuluyan ng naglaho ang kanyang mga pangarap. Nagulantang si Sagiri nang makitang mabilis na umusbong ang mga bulaklak sa ulo ni Senta, habang buhay pa pala si Muden at nag-transform na ito sa pagiging halimaw na bulaklak. Kaya habang pakiramdam ng dalawa ay dito na matatapos ang kanilang buhay, biglang dumating si Shien sa tamang oras at niligtas silang dalawa. Inutusan ni Shien si Nurugay na alisin ang mga bulaklak kay Senta at dalhin sa ligtas na lugar sina Sagiri. Habang napagtanto ni Shien na kapareho ito ng pumatay kay Tenza, naghahanda siya ngayong kalabanin ito gamit ang pagsasanay ng kanyang sariling pandama mula sa iba't ibang nilalang na pinatay niya sa isla, at kinumpirmang papatayin niya si Muden. Kahit matagumpay nilang natanggal ang mga bulaklak kay Senta, sinabi ni Hoko na wala na rin siyang magagawa upang mailigtas pa ito. Kaya lumapit si Yuzuriha upang magbigay ng gamot, para kahit papaano ay mapigilan ang pagdurugo. Gamit ang kanyang malakas na pandama at galing sa paggamit ng espada, desidido si Shien na patayin si Muden, kung saan napansin ni Sagiri na tila epektibo rin ang tao nito sa Tensen. Gayunpaman, biglang tumubo ang mga bulaklak kay Shien mula sa mga gasgas na iniwan ng mga tinik ni Muden, ngunit agad din naman itong pinagtatanggal ni Shien. Kaya kahit sa kabila ng malaking pinsala, nilinaw ni Shien na wala siyang balak mamatay roon, pero kung ito ang paraan upang matalo si Muden ay handa siyang isugal ang kanyang buhay. Nang makitang nasa panganib si Shien, hiniling ni Sagiri sa dalawa na tulungan nila ito sa laban, ngunit sinabi ni Yuzuriha na wala na siyang lakas upang lumaban. Kaya't sinubukan yakapin ni Nurugay ang dalawang babae, kung saan naramdaman ni Sagiri na tila bumalik ng kaunti ang kanyang lakas. Paliwanag ni Nurugay na ginagawa niya rin ito sa kanyang lolo, habang batay sa natutunan niya tungkol sa Tao kay Shien, ay maaari niyang mapanumbalik ng kaunti ang kanilang lakas. Gayunpaman, silang dalawa lamang ni Nurugay ang nais tumulong kay Shien, habang ipinaalam nila rito na binalutan nila ang kanilang mga sarili ng mucus ni Yuzuriha, bilang proteksyon laban sa mga tinik ni Muden. Matapos ipaalam ni Sagiri kay Shien kung nasaan ang kahinaan ng mga Tensen, sinabi niya rin rito na silang dalawa ni Nurugay ang magiging decoy habang si Shien ang tatapos sa kalaban. Nang simulan na nila ang kanilang plano, si Nurugay ang baalang umiwas sa mga galamay ni Muden, habang si Sagiri naman ang baalang tumagpas sa mga ito. Kumilos na rin si Shien at pinagtatagpas din niya ang mga natitirang galamay, habang gamit naman ang kanyang matalas na pandama ay nagagawa niyang maiwasan ang mga laser taw nito. Nagawa ni Shien na maputol ang dalawang binti ni Muden upang hindi na ito makagalaw, habang napansin naman ni Yuzuriha na tila nahihirapan na din itong makapag-regenerate. Habang bakas na ang panghihina kay Shien dahil sa dami ng sugat, muling bumangon si Muden gamit ang mga kamay at nagpakawala ito ng maraming laser taw. Kaya habang tumatakas sina Sagiri, si Shien naman ay lakas loob na sinugod si Muden dala ang kanyang matinding determinasyon upang maipaghiganti ang kanyang estudyante na si Tenza. Kaya nang may pako ni Sagiri at Nurugay ang mga kamay ni Muden, nagawang makapunta ni Shien sa ibabaw ng halimaw at naghahanda upang ibigay ang panapos na atake. Ngunit bigla siyang napatigil nang maramdaman niyang wala sa tanda ng kahinaan ng kalaban, hanggang sa sumigaw ang buhay pang si Senta, at sinabing ang kahinaan ng plant form na Tensen ay nasa ovula nito. Hiniwa nga ng mabilis ito ni Shien at doon ay checkmate na si Muden, habang sumabog ang maraming petals nito at tuluyan ng naglaho sa hangin. Matapos ang laban, malubha ang lagay ni Senta at Shien. Bagamat may gamot pang natitira,
Iminungkahi ni Yuzuriha kay Sagiri na mas mainam na gamitin na lamang nila ito para kay Shien, dahil huli na rin para mailigtas pa si Senta. Sinabi ni Yuzuriha kay Senta na malaya na itong bitawan ng kanyang tungkulin at gamitin ang natitirang oras upang pag-isipan ang masasayang bagay. Kaya nang tumulo ang mga luha ni Senta, pinili niya na isipin ang sarili na nasa mga bisig ng taong kanyang hinahangaan, isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng kanyang paghihingalo. Matapos nilang mailibing si Senta, naniniwala si Sagiri na ang tanging paraan upang makatakas sa isla ay kung magtutulungan sila anuman ang pagkakakilanlan nila sa buhay, habang sisiguraduhin niyang wala nang mamamatay sa kanilang lahat. Pagdating nila sa Horai, pumasok sila sa isang maliit na bahay upang magpahinga at magpalit na rin ng mga damit. Nabanggit ni Shien na upang matalo nila ang mga Tensen ay kailangan nila ang Tao na tinatawag nila, ngunit base sa kanyang pag-aanalisa ay ang labis na paggamit nito ay maaaring magdulot ng pagkamatay, pagbabago ng ugali o di kaya pagkasira ng memorya. Bigla naman nabanggit ni Yuzuriha ang posibilidad na hindi umiiral ang Elixir of Life, ngunit sinabi ni Sagiri na naniniwalang totoo ito matapos niyang maalala ang kwento ni Gabomaru, tungkol sa pagiging isang immortal ng dating pinuno nito. Kaya sumagot si Yuzuriha na baka ginamit lamang ng pinuno ang isang genjutsu, isang ilusyon ng mga shinobi upang linlangin ang kanyang mga tauhan at mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Mas lalong lumalim pa ang pagdududa ni Yuzuriha nang maisip niyang posibleng ilusyon lamang din ni Gabomaru ang asawa nito, isang paraan upang ito ay manipulahin ng kanilang pinuno. Nabigla si Sagiri sa teoryang ito, kung saan sinusubukan niyang hindi ito paniwalaan habang nag-aalala siya para kay Gabomaru. Kinalaunan, habang pinag-uusapan ni Sagiri at Shien ang mga namatay nilang mga kasamahan, muli na namang naalala ni Sagiri si Gabomaru. Nang maisip ni Shien na marahil mahal na ni Sagiri si Gabomaru ay agad naman itong itinanggi ng babaeng samurai, kung saan nilinaw niyang naaawa lamang siya sa pinagdadaanan nito. Sa huli ay ipinahayag ni Sagiri ang kanyang pag-asa na makita muli ni Gabomaru ang kanyang asawa, at makamit nila ang kapayapaang matagal na nilang hinahangad. Samantala, nang magising si Gabomaru, bigla itong nagulat na parang pusa. Sinabi ni Gantetsusai na huwag siyang mag-alala dahil nasa isang kuweba sila. Ngunit ang problema, walang maalala na kahit ano si Gabomaru maliban sa kanyang alias na pinakamagaling na ninja sa kanilang nayon, habang nagpasya siyang makisama na lang muna sa mga kaharap niya na hindi niya rin maalala kung sino. Nang pagmasdan siya ni Mei, napansin nito na nabawasan ang taw niya sa ulo, kaya ito biglang nag-alala. Habang wala talagang maalala na kahit ano si Gabomaru, may tila isang mahalagang tao sa kanyang buhay ang kanina pa niyang iniisip, ngunit hindi niya talaga maalala kung sino. Samantala, ayon sa liham ng Shogunate ay magpapadala muli sila ng 2 bagong samurai sa isla upang tignan ang lagay ng naunang ekspedisyon, kung saan ang isa rito ay nagngangalang Shujen. At dito na nagtatapos ang anime series. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.